Magandang umaga po kay Energy Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. Ayan, lumindol na naman, Sec. I wonder do ano na naman yung apektadong lugar. Yung last natin ay sa Cebu, pati din ata sa Manay, sa Davao Oriental, lumindol din. Ano ba naman yan, Secretary? Kawawa naman bansa natin. No? Oo nga eh. Wala tayong pahinga. May bagyo, sunod-sunod earthquake. So, parang test talaga to, Alvin, sa sa electricity system natin. So ano pong apektado so far? Anong mga lugar ang nag-report na po sa inyo na apektado ang linya ng kuryente? Sa Davao, first of all, di ba dinaanan tayo ng bagyo at earthquake, ano? For some reason, mas malaki talaga yung damage pag bagyo, Alvin. That's what we noticed Cebu and Davao compared to Masbate na nangyari. Ang Masbate hanggang ngayon inaayos pa eh. We need a couple of weeks pa para matapos pa. Tsaka doon sa Masbate, may 1,000 poste ang nasira. So inaayos nila ngayon 1,100. Now in Cebu and in Davao, Cebu, for example, mabilis lang eh. I think in a matter of 48 hours, mga ganon, naayos na siya kaagad eh. Naibalik na sa iba, hindi lang maibalik sa ibang lugar na medyo sira pa yung building. Pero Davao, the same thing. Meron ding mga offline, pero balik ka agad sa normal ang operations or currently or already restored. Pero yung recent po, yung kani-kanina lang po na lindol, yun ba'y nagdulot ng pag-trip off ng ilang energy facility dun sa Cebu at saka sa Davao Oriental o hindi naman? Hindi naman kasi parang kaya naman ng energy infrastructure natin yung lindol, ano. Ang malakas doon yung Cebu talaga na 6.9. Oo. Biggest damage in mga buildings, mga ganon. Pero sa energy, ang linya ng NGCP, tsaka linya ng mga distribution utilities natin, naayos kaagad or halos minimum ang nasisira. O kaninang madaling araw kasi 1 a.m. Secretary, merong 5.8 in Bugo. O kung saan nangyari na unang lindol din dyan sa Visayas. Ano po? Kaya we were wondering kung brownout na naman ulit dyan sa area ng Bugo o area na yung mga magkakatabi, Daang Bantayan, Medellin, ano yung isa? Mga 11 or 13 towns yan dyan eh. Hinihintay ko lang, Alvin, actually 8 o'clock ang deadline nila, so alas 6 pa lang eh. So, hinihintay lang namin. Pero so far, wala pa kaming natatanggap na report as of last night and as of this morning. So, I will text it to you once I get that. Yung NGCP naman usually may advisory din yan eh pag may naputol o may naapektadong transmission line kasi importante yung NGCP, yung backbone, Secretary. Pag walang backbone walang dadaanan ang kuryente galing sa planta papunta sa mga bayan-bayan. Opo, ang nagko-connect sa atin ng generation natin tsaka sa ating mga electrico, yun yung transmission, yun yung NGCP. Pag nasira kasi, pag may masira dyan, hindi lang yung poste na yun o kung saan mo makakita yung poste na yun, kundi sa isang area or buong area na nagko-connect sila connected lahat yan buong isa connected ba so baka maputol pero so far naman NGCP has been very responsive and very quick in their actions naman to repair. So, nihintay lang, minsan lang naghihintayin lang sila kasi pag hindi pa naayos yung electrical, hindi rin makakabato ng electricity sa mga bahay. Or same thing na rin, kailangan maayos silang tatlo si generation, si NGCP, tsaka yung electrical. Opo. So far, bilang kalihim ng Department of Energy, ano po ang order ninyo sa mga kababayan natin o sa mga opisyal ng related sa energy? Maigi na siguro malaman nila, baka hindi nyo naman nakukontak, Sec? Then, actually, Alvin,
yung response team namin, different tawag namin, no? Hindi pa nagko-close yan kasi hindi pa tapos yung isa, Oo may nga. calamity ulit. Nagpapang-abot. Apa, I think apat yata yung live na mga response protocols namin ngayon. So hindi pa natatapos, pero it's always it's always on high alert sila. So mangyayari na Alvin, pag halimbawa pag open na yung TIFR namin, ang lahat na cooperative, pati ang NGCP, tsaka yung NPC, Transco, lahat po ng mga energy family, they're mandated to report kaagad. Oh. So, hindi yan sila nagsastop. So, once makuha na namin yung report, halos 24 hours yan minomonitor namin yung progress. Nagre-report sila kung ilan na ayos, ilan pa yung may sira, ilang households pa yung kailangan. So, it's a continuous work actually. So, but fortunately though, Alvin, medyo nakaspread naman siya, no? Hindi yung isang co-op lang. So, nangyayari, pag talagang badly hit talaga, like Masbate, nagtutulungan po yung mga cooperative natin para mapabilis ang pag-ayos din sa area na yun. Like in Masbate, marami sila, may 500 dyan na volunteer na linemen. Ang sa Bogo, tsaka sa Davao, hindi nangailangan ang mga co-op natin na tulong kasi hindi ganun ka-substantial yung change. So continuous yan. Hindi po nagpapahinga yung mga tao natin para lang ma-monitor and to make sure that it gets restored as fast as we can. One last, can you do something about the electricity supply daw ng Manay Hospital? Na syempre naintindihan natin na ito ay sa trabaho ng co-op. Kung hindi talaga pwede dahil nakakatakot din naman na i-on, hindi pala naayos pa yung mga electrical connections, delikado din po yun. But can you do something about it? Yung power supply ng Manay? Manay, no? O Manay. No-note down. Okay, no-note down ko lang, Alvin. Ayun yung sentro, yun ang sentro, Sek, yung sa Davao Oriental, Manay ang bayan. Kasi pag hindi kami energize kung hindi pa kiniklear na safe siya. Like yung nangyari sa hospital ng Bogo. Inintay muna ang inspection ng DPWH at ng DOH para ma-energize siya kasi baka we might cause more damage. But tignan namin kung I'll have that check kung ano yung pwede namin may padala kahit supposedly kasi may mga tawag dyan, may generators naman dapat yung mga yan Pero kung wala, we can send one. Or siguro, malamang yan, Alvin, hinihintay lang yung clearance ng DPWH kasi na yan safety measure natin yan. Baka, but we'll have, I'll have it checked. So yan pala ang protocol. Bago i-on, kailangan ma-check muna ng DPWH ang gusali. Opo, yun talaga yung for earthquakes kasi like yung sa Masbate na energize namin kaagad yung mga hospitals kasi power supply ang problema, pero dito kasi structural ang question, so we just need to make sure na safe mag-energize tsaka safe din na para pumasok na yung mga tao natin. So we're just yun talaga dapat kasi baka may mangyari pa at baka ma-worsen pa yung problema. So we have to make sure na may clearance tayo. Okay. Nagpapadala kayo kamo ng generator? So pwede mag-request yung mga LGU? May supply na yung generator yung DOE? Meron, hindi. Iba-iba po yan sa mga cooperatives, National Power Corporation. So whenever there's a disaster, kung merong available, then we send it kung may nangangailangan. Para sa pangkalahatan yon, para sa isang area kumbaga, hindi yung para sa isang bayan lang. Hindi naman kaya, isang building lang siguro kaya niya or isang hospital. Yung mga critical. Hindi naman malalaki. Usually niyan, pag nangyayari, pag may bagyo, ang unang-unang talaga ine-energize namin yung critical infrastructure, meaning evacuation centers, hospitals, pati yung sa LGU kasi usually dyan yung command center nila. So, yun yung una-unang inaayos. So, but unlike typhoons, ang sa earthquake kasi,
we try to be more prudent about this, na kailangan talaga ma-inspect muna bago i-energize. Sige, makikibalita kami later pag mayroon ng update, Secretary, ha. Maraming salamat po at thankfully hindi masyadong nadadamage yung natin, electrical connections natin sa mga recent Alvin, bagyo. Thank you. Alvin, pero it doesn't mean that we should be kampante lang, Yeah. Diba? Kailangan talaga DOE and the energy family has to review all the protocols. Kasi this might be a norm na So you have to make sure na talagang resistant yung ating mga structure. So we'll have to sit with ERC and all the parties involved para i-review naman ulit yung mga kailangan na ilagay natin sa grid code natin. Okay. Thank you, Secretary. Mabuhay po kayo. Hello, Thank you, Alvin. mayong aga. Mayong aga, thank you. Secretary Sharon Garin ng Department of Energy.